Isa pong adults choir na kapatiran sa Maynila. Yung first baby niya ay ipinanganak niyang normal dahil mainit po siya, although na hirap siyang manganak. Ang mga doktor ay sinasabihan siyang i-CS na lang para mailigtas ang bata dahil siya nahihirapan. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang kainitan sa paglilingkod, hindi po siya nagpasisaryan. Mga minamahal ng ibabaw ang kanyang pananampalataya na siya'y normal na mga anak dahil sa Diyos walang imposible. First baby niya, nailuwal niya ang kanyang baby ng ligtas. Walang CS, normal ang kanyang pagpapanganak. Siya po isang adults choir, mga minamahal mainit na naglilingkod. Amen. Second baby niya, mga minamahal, hirap din po siyang manganak. Nag-advise sa mga nurses, sa mga doctors, mga minamahal ng ospital na i-CS na lang. Ngunit sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ako magpapa-CS dahil alam ko kung paano ang ilang mga kapatiran ng palataya na sa walang mahirap. Sila'y nanganak ng normal, manganganak din ako ng normal sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor. Siya po'y nanganak ng normal, second baby niya. Patuloy siyang nagpagamit. Ngunit alam po ninyo, dumating yung point na siya po ay nanlamig. Kaya't nakakatakot bilang Kristiyano kapag tayo po'y malamig. Dahil iiwanan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon ng pangangailangan. Ang tulong ng Diyos, mga minamahal, ay magiging mabigat kapag mapabayaan natin ang ating mga tungkulin at mga gampanin. Siya po ay natisod, mga minamahal, dahil siya po ay na-rebuke, nasaway po siya, naturuan po siya ng mga elder ng church, nagdamdam po siya. Amen. Hindi po niya nakayanan yung pagtuturo, yung pagtutuwid. Sapagat kapag ginagamit tayo sa gawain ng Diyos, merong pagdidisiplina, minamahal. Merong pagtuturo, merong pagsaway, merong pagtutuwid. Ang layunin dito ay upang tayo po'y matuto at lumago at maging kaaya-aya sa harapan ng mahal ng Panginoon. Hindi tayo sinasaway dahil gusto tayo masaktan. Sinasaway tayo dahil ang layunin ay matuto tayo gumanap sa kalooban ng Diyos. Hindi po niya nakaya yung saway. Nanlamig po siya. Hindi na po siya nagpagamit. Hindi na po siya dumalo sa gawain ng mahal ng Panginoon. Ayaw niya lang maglingkod. Ganun lang kadali, binitiwan niya yung kanyang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, mga minamahal. Hindi na po siya dumalo. At that time, buntis po siya sa kanyang pangatlong baby. Amen. Bunga ng kanyang panlalamig, bunga ng kanyang kapabayaan, bunga ng kanyang pride. Dahil kapag hindi ka magpaturo, may insulto ka sa turo, may pride ka kapatid, mataas ang iyong ego, masyado kang mapagpaimbabaw dahil ayaw mong magpaturo. Ganun ang nangyari sa kanya. Siya po'y binitawan niya ang kanyang tungkulin bilang mag-aawit. Amen. Yung kanyang dalawang anak na children's choir, hindi na rin makakanta dahil mga minamahal, ayaw na silang payagan ng kanilang mama. Dahil yung first baby niya, second baby niya, malalaki, mga children's choir na po. Alam niyo, mga minamahal, bunga ng kanyang panlalamig. Siya po ay buntis ng anak. Third baby niya, dahil kulang na po siya ng pananampalataya, siya po'y natisod na, siya po'y nanganak ng hindi normal, na CS po siya, mga minamahal, na cesarean po siya, yung kanyang pangatlong baby, dahil hindi na po siya dumadalo, kulang na po siya ng pananampalataya sa Panginoon, nahiwaan siya, mga minamahal, na cesarean siya. Amen? At alam po ninyo, dahil siya lang po mag-isa sa kanilang bahay, tatlo na ang kanyang anak, ang kanyang mister ay nagtatrabaho, lahat ng gawaing bahay ay kanya. Amen? Not knowing, yung kanyang hiwa, yung kanyang tahi, mga minamahal, ang akala niya ay magaling na, dahil magaling na sa labas, yung pala, sa loob ay sariwa pa. Masyado niyang inabuso, nagbuhat ng mabibigat. Yung kanyang tahi, mga minamahal ko, ay muling na nariwa ang sugat, hanggang sa ibabaw, nanumbalik ang sugat, unti-unti nang nabubulok yung kanyang tahi, mga minamahal. Ayaw niyang sabihin sa kanyang asawa, dahil mga minamahal, ang gagawin ng kanyang asawa, dadalhin sa doktor. Nung time na siya po'y naghihirap na, naaalala niya ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Naaalala niya na ang ating mahal na Panginoon. Naaalala niya na yung kanyang pagkukulang. Naaalala niya na yung kanyang pagkakasala, mga minamahal. Siya po'y nagsisisi na sa mahal na Panginoon. Lord, patawarin mo ko. Alam ko ako'y nagkulang, ako'y nagkasala. Kahabagan mo ko sa oras na ito. Mga minamahal, at very moment, ayaw niya magsabi sa kanyang asawa, dadalhin sa ospital.
Ayaw niyang magpadala sa ospital dahil alam niya ang Diyos dakilang manggagamot. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang mahirap, mga minamahal. Amen. Pagtatawanan siya ng kanyang mga in-laws. Alam po ninyo, umaalis ang kanyang asawa ng madaling araw, umuwi ng gabi. Walang kamalay-malay yung kanyang husband ng kanyang tahi, mga minamahal sa kanyang pagpapanganak, mga minamahal ay nabubulok na. Pag-uwi isang gabi ng kanyang beloved husband, nagtataka siya, bakit ang baho ng buong kwarto na parang patay na daga? Yung pala yung sugat ng kanyang beloved wife, nabubulok na po, minamahal. Amen? Hinahanap ng kanyang beloved husband kung nasaan ang maamoy. Ilalim ng cabinet, ilalim ng kama, wala siyang makitang patay na daga. Nung siya po ay lumapit sa kanyang beloved wife, kanyang tinanggal ang kumot, mga minamahal. Yung puting damit ng kanyang beloved wife ay puno ng dugo at puno ng nana, mga minamahal. Dahil yung sugat ng kanyang beloved wife, mga minamahal ko, ay nagnanana na po, mga minamahal. Pasintabi po sa mga kumakain. Bigla niyang kinausap ang kanyang beloved wife na magpadala sa ospital. Ang sabi ng kanyang beloved wife, sweetheart, o ako'y mamamatay, ayaw kong mamatay sa ospital. Nakakahiya sa mahal ng Panginoon kung ako'y mamamatay dito na lang. Kung ako'y bubuhayin ng Diyos, alam ko bubuhayin ako ng Panginoon. Galit ang kanyang asawa, ang kanyang mga in-laws, dahil ayaw niyang magpa-ospital. Sabi ng kanyang beloved, mga minamahal husband, bahala ka kung anong gusto mo. Umalis ang kanyang beloved husband, nagtrabaho. Pagkagabi, mga minamahal, hirap na siya. Siya po'y naghihingalo na, mga minamahal, siguro nalalaso na siya nung nana na nandoon sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, yung kanyang dalawang anak na children's choir, tinawag niya yung dalawang bata. Ang sabi niya, anak, lumuhod kayo, umawit kayo sa mahal ng Panginoon. Tayo magpuri sa ating mahal ng Panginoon, umawit tayo sa Diyos. Yung dalawang bata lumuhod sa harap ng kanilang beloved nanay. Ito po yung sinasabi ko ng iyak ng sanggol ay makapangyarihan sa harapan ng Diyos. Umiyak yung dalawang bata ng puri, umawit. Yung mga children's choir song, nakabisado nila. Yun ang kanilang inawit, yun ang kanilang kinanta sa mahal ng Panginoon. Habang sila nagpupuri, yung dalawang bata na puspos, yung nanay nila na puspos din, mga minamahal, grabing tremble, grabing puspusan. Mga minamahal, habang sila'y napupuspos, wala naman pong buwan, pero doon sa bintana, bigla pong suminag, mga minamahal, yung napakaliwanag na sinag, doon sa ating beloved sister, sa tapat ng kanyang sugat, doon po tumama yung napakaliwanag na sugat o sinag, mga minamahal, at tumama doon sa ating beloved sister, habang sa po'y napupuspos, yung mga nana, mga minamahal, sa kanyang sugat ay nagtalsikan, mga minamahal, grabing tremble. Hindi po niya mapigilan ang grabing mga minamahal pagyanig ng kanyang katawan. At alam po ninyo, mga minamahal, sa pagkatapos ng kanyang kapuspusan, so sobrang pagod, siya po ay nakatulog, mga minamahal, inassist siya ng kanyang mga anak, inihiga, ibinalik sa kama, siya po ay nakatulog ng napakasarap na pagtulog. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, ang inyong mga iyak ay nakaabot sa akin, nakapagbigay lugod sa akin. Pagising niya ng umaga, mga minamahal, ang unang-una niyang tinignan yung kanyang sugat, gulat na gulat siya dahil yung kanyang sugat ay tuyong-tuyo na po, mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't kung tayo po'y napapagod na, mga minamahal, kung tayo po ay nahihirapan na, kung tayo po ay nabibigatan na sa mga problema, wala tayong ibang gagawin kundi umiyak. Bakit po uminamahal? The cry of the righteous, the Lord hear it. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito.